Yun ang mga kababayan, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito'y tungkol pa rin kay Epifanio Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay support naman. Ito ang mga kababayan na akala siguro nitong si Epifanio Labrador ay kaya niya tayong paikutin. Akala siguro niya katulad tayo ng kanya mga subscribers, no, na madali lang mauto, madali lang maloko. Huwag kami boy, hindi kami katulad mo na gamunggok ang utak. Ito mga kababayan, kaya nasabi kong gamunggok ang utak nito. Gusto niya tayong paniniwalain na hindi siya si Richard Palacio. Nung una, sinabi niya, katawa-tawa daw yung mga naniniwala, yung nagsiwalat na si Richard Palacio. Dahil nga, binabase lang daw sa piklat ng kanyang noo. Kaya pala, nung nakarang araw, nag-vlog ito, na walang sombrero. May nakapansin na may piklat pala sa noo si Epifanio Labrador at itong si Richard Palacio ay isa lang. Nagsombrero mga kababayan. Nagsombrero. Kaya, tingnan nyo sa sunod na araw. Sa mga sunod na araw, pag may napansin pa rin tayo na palatandaan sa kanyang pagmumuka, asahan nyo mga kababayan, naka-helmet na ito sa sunod niyang upload video sa kanyang YouTube channel. Naka-helmet na ito. Talaga naman. Grabe na yung sayad nito. Talagang tama sa utak nito. Sinabi kasi nyo mga kababayan na ito daw si Vice. Kaya napansin ko at talaga napatunayan ko na siya si Richard Palacio. Nung una, sinabi niya nakatawa-tawa kayo dahil hindi ako si Richard Palacio. Kung si Richard Palacio ako, kung totoo yan, tinanggal ko na sana yung pismas ko. Pero kalaunan, nung galit na siya, hindi na naman napigilan niya kanyang sarili. Sinabi niya, bakit si Vice President Sara Duterte? Napakalaki ng kinukurakot niyan. Bakit hindi niyo kinasuhan? Bakit ako? 2.5 lang yung nanakaw ko. Ba't ako may kasong qualified dito? Ano ba? Ganun ba yung batas sa ating bansa? Kaya nakakatawa itong tao na to. Ito ay namin na naman niya. Pangalawang pagkakataon mga kababayan, nabulilyaso itong si Richard Palacio. Siya na mismo ay nagsabi, inamin niya, hindi niya namalayan na kinagat na pala niya yung pain. Inamin niya na siya si Richard Palacio. Talaga naman. Kami Richard Palacio o Epifanio Labrador. Hindi mo kami kayang putuin. Hindi mo kami kayang lokohin. Kung akala mo na yung mga nakapaligid sa'yo, yung mga nakakilala sa'yo, yung may mga subscribers siya na nagko-komento dito sa ating YouTube channel. Kayo, kung gamunggong utak nyo, katulad kayo kay Epifanio Labrador, maniwala kayo, pero isipin nyo lang mabuti yung mga pinagsasabi niya, kung may katotohanan ba. Ni isa, walang totoo. Walang totoo mga kababayan. Dahil lang sa talagang nainggit ba siya, ay gusto niya sirain, may nagbayad ba sa kanya, may talagang nasa likod ba niya na politiko, dahil si Congressman Marcolita ay talagang sinisiraan niya, at yung sino-sino pa sila, Senador Bato de la Rosa, nabanggit na, sila Vice President Sara Duterte, sino ba ang nasa likod na politiko nitong si Epifanio Labrador? Dapat isama itong kung sino man yung nasa likod na politiko nito. Dapat itong dalawa na ito, isama ito sa mental hospital itong dalawa na ito. Dahil naniniwala ako na parehas ito na mga bangag. Gumagamit ito ng ipinagbabawal na utot ng demonyo. Yun ang mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ito na. Gunggong talaga. Kaya mga kababayan ko, sa totoo lang natatawat na aawa na lamang po ako dito po sa iglesia ng Diablo. Ano ka nga makatawad? Pero ganoon pa man, ano yun? Hindi ko po hahayaan hanggat tayo po nandito, patuloy tayong magbubunyag ng mga kawalangyaan. Alam mo, sa totoo lang, itong eleksyon na to na parating, sigurado po yan. Isa sa reliyon na talagang kumikita tuwing eleksyon ng bilyon-bilyon ay itong iglesia ng Diablo. Limpak-limpak na pera na naman ang matatanggap yan. At hindi lang yun, pag nanalo pa yung politikong binoto nila, sigurado na marami na naman silang makukuhang pabor. Marami na naman silang hihingiin na pabor na kung saan halos mga iglesia ni Kristo na lang ang nakalagay sa mga magagandang posisyon ng ating gobyerno. 'Di ba?
pagmasdan ninyo, magmasid kayo. Halos, balita ko nga, halos yung mga proyekto din na iba, halos sa iglesia ni Manalo na pupunta sa mga membro nito. Hindi nga sila, sabihin na natin, hindi nga sila humingi ng pera. Pero ang daming hinihinging pabor na kung saan pera pa din ang kalalabasan. Kasi, biro mo ba naman, pag nanalo yung politiko, sasabihin nung pinuno nung iglesia ni Diablo, ito, ang gusto kong na baka pwede ang maging regional director, baka pwede ang maging provincial director, o baka pwede ang maging ganito sa opisina, etc. ay iglesia, mga membro namin. Siyempre, bilang utang na loob ng isang politiko, gagawin niya yun. Kasi natatakot siya na baka hindi na siya tulungan ng iglesia ni Manalo. 'Di ba? Pero ang nakakalungkot lang nito, mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo, kaya nga po sumasama ang ating bansa. Dahil nga po sa reliyon na to. Ibiro mo mga minamahal ko mga kababayan, bakit to? Halos lahat po ng mga politiko na sinusuportahan po ng iglesia ng Diablo ni Manalo, lahat po mga magnanakaw katulad nila. Lahat po mga mandarambong. Lahat po mga tulisan. Napansin nyo? Ulitin ko Paano ko nasabi? May puweba po tayo. Baka magalit na naman yung mga iglesia ng Diablo dyan. ERAP. Sino ang nag-endorso? Sino ang nagsikap na Manalo ito? Di ba ang iglesia ni Manalo na kulto? Di ba? O anong nangyari? Na-impeach kasi magnanakaw. Hindi naman na-impeach. Sino pa? Si Gloria Macapagal Demonyo. Yung si Raulong Unano na dating presidente natin. Na kung sa kademonyo, ay talagang masasabi mong napakademonyo ng diputang dating presidente na to. Di ba? Tingnan nyo yung nangyari. Sinuportahan din niya si Digongyo. Yung si Raulong matanda na malapit ng permahan ng bulate, yung mga diputang yan. Baka mas mauna ka pa. Diba? Mga minamahal ko mga kababayan, huwag natin hayaan na kontrolin tayo ng isang reliyon. Darating ang panahon na mga membro ng iglesia ni Manalo ay tatakbo ng politika. Marami na At dahil ganun na yung kanilang estilo, darating ang panahon na halos lahat ng mga leader ng ating bansa ay mga membro ng iglesia ng Diablo, na kung saan kukontrolin ng isang reliyon, na kung saan paghaharian ng isang reliyon, na kung saan lahat tayo ay mapapasailalim sa kanilang kapangyarihan, na kung saan magiging sunod-sunuran na lamang sa isang reliyon, na kung saan iisang tao ang nagdidikta. Biro nyo mga minamahal kong mga kababayan, nalaman ko, si Marculeta pala, yan pala ay kumikilos, hindi ayon sa kanya. Kumikilos yung hayop na yan, yung diputang malaking mata na yan, nang ayon sa inuutos sa kanya ng iglesia ng Diablo. Kaya kawawa tayong mga Pilipino pag nangyari yun. Diba? Papayag ba kayo? Kaya nga sabi ko nga, kung tatanungin ninyo, mas mabuti pang gayahin na lang ng Katoliko yung ginagawa ng iglesia ng Diablo, na kung sino yung nagugustuhan ng leader, yun yung iboto ng lahat. Kasi dyan sila mas dyan sila kumikita, dyan sila dyan sila nagiging malakas Kasi kung tutuusin, sa 100%, 1% lang ang dami ng iglesia ng Diablo. Sa 99% na dami ng Katoliko. Kaya kung ang mga kaparian, ang mga membro ng mga Katoliko at iba pang mga reliyon, kapag nalaman ninyong yung politikong yan, ang sinusuportahan nila, ibig sabihin, magnanakaw yan, mandarambong yan. Sino ba sumuporta kay Tingnan nyo, sinusuportahan ng iglesia ni Manalo si Sara. Kasi mandarambong. Diba? Ako gusto nila akong patayin, gusto nila akong tirahin. Sinasabi nila na, wala daw piyansa yung akin dahil meron daw akong, may qualified tip daw ako na kaso. Putang ina ninyo. Inaamin na naman. Si Sara na bilyon-bilyon ang ninanakaw. Hindi nga kayo pumalag ng ganun. Excuse me. Hindi nyo nga pinost sa Facebook. Syempre, hindi na tayo magtataka. Mahirap lang tayo Mahirap lang tayo. Syempre, para sa akin, siguro, kaya hindi rin pumapalag ang iglesia ni Manalo na Diablo kay Sara sa ginagawa niyang pagnanakaw sa taong bayan, alam na natin. Marami sa mga iglesia na membro ng iglesia ni Diablo
ang nabigyan kasi ng posisyon ni Sara Duterte sa ating gobyerno. Dito na lang muna. Yan ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Medyo mahaba pa ito na pinutol ko na lang. Dahil nga sa sinabi niya na sa akin, kakasuhan nila ako ng mayroon daw, may kaso akong qualified debt, pero maliit lang daw yung kanyang ninakaw. Diba napakatanga? Sobrang tanga ng tao na ito. Todo tanggi siya na si Richard Palacio. Tanggi siya ng tanggi kung anong ginagawa niya, pagtatanggi, kung anong pagmumura niya, pananakot niya para hindi talaga ma-reveal na siya si Richard Palacio. Pero kalaunan mga kababayan, ito inamin na naman niya. Dahil kay Sara Duterte. Si Sara Duterte daw, bilyon yung ninakaw. Saan naman yung ninakaw ni kung ano-anong kwentong pagong ang nililikha ng kanyang isipan nito mga kababayan. Guni-guni. Dahil nga sa paggamit niya na pinagbabawal na gamot, kaya may mga guni-guni na pumapasok sa kanyang utak. Mahirap kasi yun. Yung mga tamang hinala, dahil nga nasubrahan ka na, ang mahirap nito mga kababayan pag mag-overdose ito. Kasi nga sa kagamit, nasa kakahuyan ito. Lagi pang nasa kakahuyan, baka may mga yung mga damo na ginagamit, baka ito yung mga sinusunod nito. Kasama yun sa utot ng demonyo mga kababayan, yung dahon, yung pulbo, yung mga gano'n, basta yung may nakakatama sa utak, yun yung mga utot ng demonyo na dapat iwasan. Paalala din sa mga kabataan, huwag nyo po itong gayahin itong tao na ito, iwasan nyo itong mapanood dahil wala po itong maidudulot o wala man lang maibigay sa inyo na magandang halimbawa. Napakabastos ng bunganga nito, sobra magmura, sobra kung magtapang-tapangan, kung makapanglait, akala niya ay napakagwapo, at sa paninira niya sa Iglesia ni Cristo na hindi naman siya pinakikialaman. Binaligtad niya pa ngayon yung kwento. Siya daw yung sinisiraan, samantalang siya naman yung unang nagbanggit ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, sobrang may tama ito, may sahil itong tao na ito. Kaya dapat, nga, uulitin ko lang, sa mga mag-anak, sa mga nakakilala kay Richard Palacio, sana po, pakiusap po, payuhan nyo itong kamag-anak nyo, kaibigan ninyo, na sana itigil nyo na ang paggamit ng pinagbabawal na gamit. Kasi nga, sobrang lala na po ng kanyang sitwasyon. Kung ano-ano na lang po yung kanyang mga pinagsasabi, na wala na po sa tamang hulog po mga kababayan.